And as an incoming second-year student, naisipan ko na makakatulong sa mga nagbabalak and incoming architecture students sa UST Legazpi ang itakal ko ano yung mga materials na ginamit nung first year ako. Specifically, this will be based sa experience ko all throughout the first year. So, aside from that, yung mga materials, as much as possible, maghahanap ako ng cheap alternative sa Shopee na pwede kong i-link sa description down below, na pwede nyong i-check, and I will try to see yung mga Shopee links na ginamit talaga ng mga klase ko. For sure ako na kapag kumuha kayo doon is magiging okay siya or okay naman overall. Aside from that, meron tayo mga physical stores dito sa Legazpi na pwede nyo mapagbilan ng mga materials. Specifically, na number 1 puntahan ng mga architecture students right now is yung Pandayan, located sa likod ng LCC Legazpi. And meron din tayong Lucky, dun malapit sa may LCC, and also National Bookstore sa Ayala. Available siya. Marami pang iba all throughout Albay. You can check places kung saan pwede kayo makabili ng supplies nyo for architecture. Okay, so magsisimula tayo sa pinakamalaki na kailangan natin sa buong journey na to, which is of course yung drafting table. If kaya mo naman na mag-plate sa kahit anong lamesa, go, ikaw yun. Pero advice ko lang is kung kaya nyo is bumili kayo ng drafting table para mas mapabilis yung pagdadraft nyo pag nasa bahay kayo. Kasi if sa school, may mga drafting tables naman tayo. Pero pag bring at home naman yung plates, very kailangan nyo siya. So, meron ako sasabihin na 3 kinds of drafting table. Meron tayo yung wood, yung glass, and then yung parang laminated drafting table na pwede mo siyang ipatong na lang sa existing table mo. So, meron ako is yung wood na drafting table, which is ginawa siya ng lola ko. So, pinatungan ko na lang ng glass yung table para maging pantay yung edges kasi medyo hindi pantay yung edges na nagawa. Tapos, pinatong ko siya dun para maging smooth yung glide ng T-square. So, next naman is meron naman tayo yung mga drafting table na nabibili online, which is yung glass. Tapos, meron siyang yun nga, glass na siya mismo, and then may ilaw siya sa ilalim. Etong kind of drafting table na to, yun yung pinaka-advise ko, yung may ilaw sa ilalim. Kasi useful siya kapag, kunwari, pag gumagawa kayo ng border sa isang paper, pwede nyo ipatong yung isang pang paper, tapos i-trace nyo na lang yung parang shadow na go through dun sa isa pang papel. So, useful talaga yung meron kang ilaw sa ilalim ng drafting table mo. Tapos meron naman yung isang laminated na drafting table na nakikita sa Shopee na pwede mo lang ipatong sa existing table mo. Ito naman, medyo mura siya compared dun sa drafting table na pangalawang drafting table na mention ko, which is glass. Tapos may ilaw sa likod. Mura siya kasi nga medyo maliit lang din naman siya, and then pinapatong mo lang siya sa existing table mo. Pero ayun nga, dun sa tatlong yun, pinaka i-recommend ko is yung glass na drafting table, tapos may ilaw sa ilalim. Okay, next naman na pag-uusapan natin is T-square. So, meron ako dito 3 T-square. Of course, obvious naman. Sisimula tayo sa pinaka-kailangan nyo. Pinaka-i-recommend ko na bilhin nyo if gusto nyo na isahang bili lang. Kasi, nire-recommend talaga na ito yung bilhin. Kasi, di ba malalaki, mostly yung papel na dinodrawingan natin. So, pag bibili kayo and gusto nyo na less gastos at isa lang yung bibili nyo, yung mahaba na T-square ang bilhin nyo. Which, ito, yung
35-inch na T-square. Hindi siya branded. Joy lang siya. Galing ko sa tito ko. That's why, dalawa din yung T-square na meron ako. Ito kasi galing to sa tito ko nung nag-engineering siya. Tapos pinasa niya na lang sa akin nung nag-graduate na siya. So, kaya nung nagpasukan, bumili ako nitong maiksi lang na T-square, which is, bumili ako nitong T-square na maiksi lang, which is galing sa Dur. It is a 24-inch T-square na mas madaling bitbitin kaysa dun sa 35-inch. The reason why binili ko to, kasi yun nga, madali siyang bitbitin, and if hindi pa naman ganun kalakihan yung mga papel na gagamitin namin, okay na to. Like, sa A4 and A3, pwede na to. Sa A4 and A3, pwede na to T-square na to. Pero again, if gusto nyo isang bilihan lang na T-square, hindi mo na kailangan bumili ulit, yung 55-inch ang bilhin mo. Okay, so, nahulog tong isa. So, eto naman yung tinatawag ko mini T-square. Alam ko ng mga friends na meron ako na to, yung mini T-square. Ito yung ginagamit ko para sa A4 and A3, para sa mga basic activities lang naman sa graphics 1. Madali siya for me. Actually, depende sa'yo. You do you. Ito talaga, nagamay ko na lang din siya na parang ito yung papel, tapos sa gilid ng papel ko siya ginaganyan. Para like, ayun, mas madali siya for me compare na magdala pa nung malaking T-square na meron ako. And ito yun nga, kasya lang sa bag na meron ako. So, ayun. Ito yung usually go-to T-square ko kapag basic activities lang naman. Pero pag malaking paper na activities ang gagawin, dala-dala ko yung mga T-square ko, of course. Okay, next naman natin is, of course, ang triangles. So, meron ako ditong dalawang recommended na triangles na bilhin nyo. This one is from Staedtler and this one is from Maeve. Mabibili ito sa National Bookstore, pero again, may iba pang alternatives or mas murang alternatives na pwede nyo bilhin compared dito. Kasi ito, I remember, 200, 300 nung like each, dalawa. I don't know. Basta pricey siya. And hindi siya ganun like, walang measurement dito which in-overlook ko nung binili ko to. And nga, kailangan, mas maganda sana na meron din kayong centimeters dito. Like this one, na meron dito. Pero, ayan. Yun lang yung hinuhope ko dito. I'll probably buy a different one. Pero, again, pwede kayong bumili ng 36 and 60 degrees na triangle, which is ganito yung itsura nun. And then, ito naman is yung 45-degree triangle. Ito naman itsura niya. So, ayun. Pag bibili kayo ng triangle, maganda sana yung malaki na kasi, yun nga, malaki yung papers. And para pag nagda-draft kayo, isang ganun na lang, hindi mo siya kailangan i-connect every time. Like, yun nga, pag meron kayo nitong maliliit na triangle. So, meron ako itong dalawa. Number one example ng brand na cheap lang yung triangle na meron is yung sa The Expertise Code. Alam ko, meron pang malaki nito, like very malaki na triangle na pwede nyo magamit. So, I mean, pwede nyo bilhin. Compared dun sa Staedtler one. I mean, if gusto nyo yung branded na Staedtler, it's okay. Go for it. Then, kailangan nyo din itong protractor. Meron ako ng 360-degree na protractor. Pero pwede naman yung kalahati lang. Sa Maeve to, na binili ko, gamit na gamit to noong first semester sa Graphics 1. So, if gusto nyo bumili, ayan. Pero, again, cheap alternatives, madami sa Shopee. So, meron din ako itong mini ruler lang na ginagamit ko din sa mga maliliit na details lang din pag next naman natin is itong scales. So, meron akong dalawang kinds of scale. Ito yung titawag natin Toblerone. And then, ito naman yung fan scales. Para silang mahal, pero para silang may cheap alternative online. So, dyan, binili ko na lang din sila during that time. Ito, binili ko na lang for its price. Kasi, kailangan ko na siya noong mga oras na yun. So, for this, ito yung titawag nating Toblerone na scale. Brand ata nito is Durer. Pero,
a thing about this is hindi naman kompleto yung skill nito. So, kailangan mo pa bumili ng yung isa pang ano niya ng skill kung saan meron yung ibang like, yun nga, skill. So, that's why mas gamit na gamit ko tong fan skill kasi andito yung mga parang skill na kailangan or hinihingi ng mga profs namin. So, ayun, kinoconnect ko na lang sila. Like, iaano mo lang naman siya, like, i-score. Hindi mo naman siya kailangan gawing ruler. Like, unlike yung ginagawa dito usually, ginagawa talaga siyang ruler. Hindi siya ruler so hindi siyang gagawing ruler. Is, ayun nga. Tapos, mas madali kasi siyang dalhin. As you can see, mas compact siya compare this one. And mas less yung kinakain niyang space sa bag. Kaya, ito yung madalas kong gamitin kasi kasya siya sa pencil case ko. Okay, next naman natin is yung mga tube dito na meron ako. Meron akong 3 dito para mapakita ko sa inyo ng maayos. Pero, magsisimula ako sa hindi sa akin. Magsisimula ako sa hindi sa akin. Agents kasi to. Ito yung parang canister ng Staedtler. Medyo compact lang siya. Tapos, hanggang ganyan lang siya. Hindi mo siya masyado may extend. So, nakita kayo ng ganito, ginabilin. Kasi feeling ko, hindi siya ganun worth it. Pero, pwede naman siya. Hindi pa rin naman siyang bilhin if gusto nyo. And then, meron ako dito, yung binili ko to sa Pandayan. So, mas recommended ko yung mga ganito kalaki. Kasi, ano, yun nga, mas madami kang malalagay dito compared dun sa isang payat. So, mas madami yung pwedeng dalhin nito. And, ang gusto ko pa dito is na-extend yung length niya. So, kapag mas malaki pa yung papel na kailangan mong dalhin, na-extend siyang ganyan. So, ayun, hindi mo na kailangan bumili pa ng iba pang like kalaking kahabang canister compare dito. And then, sa Pandayan ko nga pala ito binili, 140 plus. So, ayun, mura lang diba? So, okay na siya para sa price niya. Sulit na din. And then, eto nabili ko din sa Pandayan. I'll try to find a link for this. Pero, very useful siya kapag like, maliit lang naman yung papel na kailangan nyo. Like, A4 and A3, kasya na siya dito. Tapos may 3 siyang, setting. Like, na-extend siya hanggang dyan sa pangatlo. So, ayan. Gaganyan mo lang siya. Ilalak mo lang ganyan. So, pwede na siyang ganyan kahaba. Isa din to sa mga gamit na gamit namin. Kasi nga, madalas A3 and A4 yung pinagagawa namin ng activity. And, ayun. Kasya sa bag. So, maganda siya. Okay, next naman natin is yung paper. Ang meron lang ako dito na paper is yung A3. Eto, regarding pala sa mga papers, I recommend na magtanong muna kayo kung anong papers yung kailangan para sa subject nyo. Kasi, malay nyo, yung magiging prof nyo sa graphics 1 is iba sa prof namin sa iba sa naging prof namin. So, better na magtanong muna kayo. Pero, if mahanap nyo lang naman ako sa UST, tapos pares tayo ng prof, tanungin nyo na ako. Tanungin nyo na ako kung anong need. Kasi, malay nyo, pares lang naman yung mga gusto nyong pagawa. Pero, ayun na nga. Ito yung A3 paper na usually din na ginagamit namin. Ito, ayan. May works dyan na nasa akin. So, ayun nga. So, as you can see, kasya lang siya dun sa canister nitong maliit. So, kapag ganito lang naman yung paper na need nyo dalhin, yun yung ginagamit ko. Hindi tayo yung A3. Yun madalas din yung gamitin namin before sa graphics 1. So, if kailangan nyo yun, nasa Pandayan na yun lahat. So, parang maliit lang siya ng onte dito sa A3. And, ayun. Yun yung pinakadalawang ginagamit namin noong first year. Pero meron pa tayo yung Catalan. Para siyang kartolina, pero mas makapal and mas okay yung quality niya compare sa Catalan. And mas malaki ata yung Catalan. Second semester sa Graphics 1, gumamit din kami ng tracing papers which focus na sa akin. Pero gumamit kami ng 20 by 30 na tracing paper para sa plans. So, meron din ako link na pinagbilan. Sa Shopee ako bumili ng tracing papers. Ililink ko siya down below.
Pero again, regarding dun sa paper, sa 3C paper, bumili kayo kapag sinabi na sa inyo bumili kayo. Kasi sinasabi naman yan beforehand, bago pa kailangan, sasabihan na kayo kung ano yung kailangan yung bilhin na papel para makapag-prepare na kayo. Next is, meron tayo dito mga laman ng pencil case. So, unahin ko na, of course, paper tape. Kailangan yung paper tape pag drafting kayo. Like, kapag ina-tape niyo yung corners ng paper sa drafting table para hindi siya gumalaw, need na need yan. So, bumili na kayo nito. Etong tatlong tong ipapakita ko is ginagamit siya sa visual techniques. So, sa visual techniques naman, dun is parang, yun nga, i-train kayo ng mga shading techniques such as hatching, cross-hatching, stippling, mga ganon. Dun yung ginagamit. Mas dark po ang charcoal compare sa graphite pencil. Ito po yung sa Staedtler Lomograph na graphite pencil. 7B yung meron ako. Pwede naman kayo bumili ng iba't ibang points. Meron namang set na katulad nito. Sa set ko to, sa set na meron ako nito. Pero nandun kasi sa kabilang kwarto, so hindi ko na kinuha. Pero, ayun, i-flash ko lang sa screen. Parang H&B na brand sa Shopee. Ito nabili. It works naman. Pero, mas maganda din talaga yung performance ng Staedtler na graphite pencil. And then, ito, nakuha ko din ito sa set kasama nito. Ito yung parang charcoal pencil na soft. Ayan, soft lang to. Din tayo mechanical pencil. Ito naman, galing to sa friend ko. Siya yung bumili ito sa isa pa naming friend. So, binigay niya sa akin yung isa. Nabudol siya doon. Pero, ayun, thank you, Nina. Yung nananawagan lagi sa video ko, siya yun. Binigay niya ito sa akin. Ito po yung 0.3 na mechanical pencil. Maganda siya. I will try to ask yung isa naming friend sa link nito if gusto nyo. Pero, probably price ito. Hindi ko sure. Pero yun nga, bigyan naman kasi sa akin to. Ito yung usually na ginagamit ko pag nagda-drafting. Since 0.5 to, mas madali makabili ng murang LED nito compared dun sa 0.3. Pero, bibili pa din ako ng LED nun. Anyways, ayun na nga. Ito yung sa Faber-Castell na mechanical pencil, 0.5. White lang yung kulay niya. And, ayan. Pencil to. Yes, it's a pencil. Mas gamit na gamit ko. Pero, ayun nga. Hahanap kayo ng pencil na nag-work sa inyo talaga. Mga disposable pen. So, meron tayong dalawang types of pen. Pero, ang meron lang ako, ang ginagamit ko lang is yung disposable pens. Ang dalawang types kasi ng parang drafting pens na meron tayo is yung technical pens and then itong disposable pens. Pero mas gamit na gamit sa akin yung disposable pens since mas mura siya compared dun sa technical pens. Pero may reason naman kasi eto hindi ito nare-refillan compared dun sa technical pens. Meron din tayong iba't ibang brand ng disposable pens. Meron ako is yung Artline and then isang Unipen. Actually, ito, napulot ko lang ito sa school. Sorry. Pero, ayun, napulot ko lang ito sa school. So, ito yung bili ko talaga na disposable pens, which is from Artline. Meron tayong iba't ibang brands such as Micron, HBW, yun nga, Artline, Unipen, Deli. Maraming kinds of disposable pen na meron sa Pandayan. You can check it out na lang if bibili na kayo. Pero, ayun. So, meron palang recommended points kapag bibili kayo nito para hindi nyo na kailangan bilhin lahat. Meron tayong 0.1, 0.2 para sa finer details. And then, 0.4 and 5 para sa mga medyo, medyo medium lines. And then, 0.6 and 8 para sa mga thick lines talaga na kailangan. So, usually, ginagamit sa pang border and sa walls na tiga-draw nyo. Ayun. So, yun lang yung disposable pens na meron ako. Meron din set na nabibili sa Shopee na parang dupe ng Micron pens. Hindi ko sure if
waterproof siya tulad nitong mga to. Pero I think oo naman kasi madami sa amin ang meron nun. Again, hingin ko na lang yung link ng pinagbilan nila and I will put it down below para sa inyo. So, meron tayo dito parang retractable na eraser galing sa Shopee. I will link it down below. Maganda to for fine details. Again, ayan. And retractable din siya. Meron din kayong mabibiling bala, refill nito. And then, any eraser lang din. I use it sa Staedtler kasi mura lang din naman siya sa Pandayan. Any eraser will do. Ikaw bahala. Basta alam mo mag-work sa'yo. Maganda to para mag-erase ng malalaking bagay na kailangan i-erase. Tayong erasing shield. So, eto diba kapag may parts kayo na yun lang yung gusto nyong erasan, pwede nyo ito magamit. So, ayun. Based nga sa tawag ng erasing shield. And then, ito yung pinaka, like, medyo nakakainis. Kasi, kailangan mo maghanap ng maganda para sa'yo. Maghanap ng mag-work para sa'yo. Kasi ito, siguro, pangatlo or pang-apat na bili ko na to ng compass. Na ito so far yung pinaka tumatagal sa akin right now. Kailangan ata bumili kayo ng something na alam nyong maganda yung quality and maglalast. Again, gaasa ko around nung link ng compass na pwede kong mabigay sa inyo. Pero, ayan. This is what I use. Sa Mape to, nabili ko to sa National Bookstore. I think it was 200 plus. So, medyo pricey siya, pero it's good din naman kasi compare kung bibili kayo ng mga mura lang din na compass, kayo yung may hirapan pag nagpe-print, I swear. Nangyari na yan sa amin. We were trying to settle for a like cheap compass. Ang sakit niya sa utak. Next na meron ako is mga pangkulay na kailangan natin. Meron ako ditong dalawa. Pero mag-mention pa rin ako ng ibang materials na pa rin yung magamit. Pero I specifically haven't bought them yet since di naman sila naggamit masyado pero pwede nyo silang gamitin. And yung brand ng gusto ko ng material na yun is medyo pricey. So, depends sa'yo kung kaya mo. Not, okay lang naman kahit wag ka muna bumili. Don't settle for the cheap one. Kasi, ayun. Meron ako nun, pero it doesn't really work well for me. Anyways, ayun. Mag-start tayo sa color pencil. Nabili ko ito sa Shopee way back. Senior high school pa. So, medyo ayun na nga. Nagkakaroon na ng parang nangangalawang. Maganda naman siya. Pero siguro yung lalagyan lang din yung ayoko sa kanya. This 72 colors to na color pencil. And based on experience, gamit na gamit din naman siya sa akin. And very maganda yung performance ng pencils niya. So, ayan siya sa loob. Parang stock siya. So, bali 3 levels. And meron tayong mga ganitong color pencil. Very chic niya actually. I like the fact na black yung ano niya. Tapos nakita yung color niya dito. And then, ayun. Creamy naman siya kahit pa paano. And maganda yung performance niya para sa akin. So, hindi nyo kailangan bumili naman talaga ng mga mamahalin na color pencil na tulad ng Prisma, gano'n. Pero if gusto nyo maging professional na nag-color pencil, you do you. I have this watercolor palette na hindi ko nalinis. I'm sorry, hindi ko nalinisan para makita nyo kung gano'n siya kagamit na gamit sa akin. Ito, sa visual techniques pala, mas nag-settles yung prof namin na paggawin kami ng activities using watercolor. So, gamit na gamit din to. Ayun na nga. Meron din tayong isa pang brand which is yung Prang. Ito kasi, Jojoin watercolor to. And gusto ko to kasi madami siyang colors na nakalagay na. Hindi nyo na kailangan masyadong mag-mix tulad ng sa Prang. And Prang is nasa 600 din siya. And nasa 600 to. And compare sa Prang, I think this will do a good job na din. Yung lalagyan, and then yung watercolor variety, color variety niya, okay na okay para sa akin. Binili ko to way back junior high school pa. So, I'll still try to find the link for it. If not,
maghahanap ako ng ibang link na pwede kayong makabili nito. Pero again, Jojoy watercolor works best for me. Not bad. Yung pangatlong pangkulay na need nyo din naman. Actually, hindi naman siya very need, but it's like an option to buy it at this as a first year student. So, meron tayong alcohol markers. Etong alcohol markers na to, binili ko siya way back senior high school pa. So, ewan ko. Meron akong friend na bumili siya ng Uhuhu markers and based sa performance ng dalawa, kung bibili kayo ng alcohol markers, pag-ipunan nyo na lang yung Uhuhu kasi napakaganda ng performance niya and napakaganda talaga nung quality ng markers na yon. So, compare dito, mura lang kasi to, which is, yun nga, understandable yung performance niya. Pero, if gusto nyo na tatagal and then okay, na magagamit nyo talaga, na hindi kayo mahihirapan masyado yung Uhuhu, pag-ipunan nyo na lang yon instead of bumili pa kayo nito. Pero, if gusto nyo matry and napapractice lang naman kayo, sige na, pwede naman to. Ganon. Sige na, it's not bad to buy this one. It's okay. So, ayun. Yun yung parang medyo ano ko din na medyo pinag-iisipan ko pa siyang pag-ipunan yung Uhuhu markers kasi napakaganda niya talaga. Parang siyang watercolor na nasa markers. Ang ganda ng pagbe-blend niya and such. So, nire-recommend ko talaga na pag-ipunan nyo na lang din yung Uhuhu markers compare sa mag-settle dun sa touch markers or kung ano pang brand na mahanap nyo sa Shopee. Okay, last but not the least, eto hindi ako nakakita ng mga YouTubers pa na na-mention itong books na to. Pero specifically, if si UST Legazpi ka, most probably marinig mo sa props na bilhin to kasi it's very used din naman talaga sa subjects. Pero, ayun, pag may quizzes kasi minsan dito din kinukuha yung informations. Pero again, ask ulit sa prof nyo. Pero I'll still link it down below. Kasi Shopee ko to binili. So, pwede nyo to gamitin. Pero eto, number 1, National Building Code of the Philippines. So, eto yung parang law book natin. Kumbaga, I don't know, parang dictionary na kung tinatawag ng mga profs. Na andito kasi din lahat ng measurements and mga kailangan sundin sa paggawa ng design ng building. Kasi syempre, di ba, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang gumawa ng design. Kasi may mga kailangan tayong sundin na codes and laws, public act, whatever. Hindi ko alam kung tama pa sinasabi ko. Pero, ayun na nga, may mga bagay tayong sinusunod sa pag-design. So, I for sure, i-recommend din to sa inyo ng ibang profs. Ayan. I will link it down below. Pero, again, ask muna bago bumili. Pero, so far, nagagamit naman namin to. And then, yung pangalawang book and last na may recommend ko kasi pinabili din to sa amin sa architectural design subject is the Planning and Designer's Handbook. Dito naman, parang may mga measurements ng like bagay-bagay specifically. And maganda dito kasi may photo siya or like figures na pwede nyo tignan para mas magets nyo. Ayun yung mas in-depth na information sa kitchens and such. Itong books na to, pwede nyo sila mabiling hard copy, pero pwede rin kayo maghanap ng PDF copy nung books na to sa internet. I can try and put it down below then para makapagpili kayo. So, dyan bumili din ako ng physical copy ng book kasi mas madali siya basahin para sa akin. Pero if iPad girly ka naman and such, you can buy the PDF. Tapos sa iPad mo lang basahin. Pero ako kasi, phone lang din meron ako. So, nagsettle na akong bumili ng books and yun nga, mas madali siya. Mas nasusulatan for me. So, ayan. Depende sa'yo kung anong gusto mong gawin or bilhin. Pero, ayan. That's all sa video na to. Sana may na-gets kayo, natutunan, or may mga bagay na nakatulong naman sa inyo so far. And, ayun.